walang nilalabasan yung moisture. Syempre, ang tagal, siguro mga 1.5 month na, almost 6,000 pesos. So, sayang din yun. Tubig dun sa kitchen extension, nagbaha talaga siya. Hello! My name is Teacher Belle and welcome to Home and Everything. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe. Nagbablog po ako about Camellia and about sa teaching journey ko dito sa Amerika. So, isa po akong Pinay SPED teacher dito sa Arizona. Okay? So, mabilis ang vlog lang to guys. Kasi, hindi pa kami nakahanap ng uupa sa bahay. Kung napanood nyo yung last vlog ko about Camellia, ayan po siya. Susubukan sana namin ipaupa yung bahay. Kaya lang, medyo may tumira pa doon. At medyo may pinaayos pa kami doon yung mga lababo and aircon. So, pinaayos pa namin yun. May vlog din ako about dyan sa aircon namin na yan. Tsaka sa drainage namin na hindi na... Nagulat kami, buti na lang meron kaming bulb CCTV doon sa may likod sa extension. Nagulat na lang yung asawa ko na may parang tumutulong tubig galing sa loob. Yun pala, siguro naging brittle yung faucet dahil walang gumagamit. So parang nagpumutok siya. Tapos ang daming tubig dun sa kitchen extension. Nagbaha talaga siya. At ang bill namin umabot ng almost 4,000 pesos. Kasi parang walang nakapansin. So, almost 3 days or 4 days yata na dire-diretso lang. Parang yung maximum power ng faucet. Ganon kadami yung lumabas na tubig for 3 days na dire-diretso. So, umabot kami ng 5,000. More pa, 5,000 plus 1,000 nung nakaraan. So, almost 6,000 pesos. So, sayang din yun. Kaya, ngayong naayos na namin yung lababo, naayos na din namin yung aircon. So, ipaparent na sana namin. So, dumating yung kapatid ko doon kasi ipapaayos ko muna bago namin iparent. Kaya lang, ang nangyari naman, nag-molds daw yung nag-molds daw yung mga ibang gamit. Yan. Molds. Yan. Mga oops ng mga butike. Ayan. Yung molds. Mga oops. Yan. Molds. Medyo nag-molds dun sa wall. So, pinalinis ko ulit yung loob ng bahay. Even dun sa kitchen extension, may mga parts daw na nag-molds. So, very important talaga. Hindi ko alam, feeling ko dahil walang exhaust sa bahay namin. Walang nilalabasan yung moisture. Syempre, ang tagal, siguro mga 1.5 month na halos walang nakatira doon. Pinupuntahan lang nila kung may papaayos kami. So, hindi naaarawan, hindi naiinitan, hindi nag-evaporate kung may moisture. Yun din yung time na nag-uulan. Ang Camellia naman walang waterproofing yan, di ba? So, nagmo-moist yan sa loob ng bahay. Kaya maganda talaga na may nakatira sa bahay para pag umulan, alam mo yung matuyo agad or mapupunasan para hindi mag-molds. So, yan, pinalinis po natin yan. Tapos, maraming pupo ng butiki. Papa, maraming pupo ng butiki sa sa banyo. Dun yata sila naglagi. So, yun, pinalinis natin yan. Papaupahan na talaga natin yan. So, naipost ko na yan sa Facebook. So, hopefully, may magrenta. Mga short term lang. Short term or long term. Pero mas gusto ko sana short term.
Tapos inclusive na lahat. So, kung short term, kasama na internet, tubig, kuryente, association dues, lahat na sa amin. Pero syempre, mas mataas ang rate pag short term or pag daily basis ang rent. Okay? So, yun po. Yun ang nangyari sa Camellia. Pag walang nakatira. So, maganda din talaga na mapalagyan ng exhaust ang bahay. Especially kung bihira siya matirhan. Dun sa kitchen namin, walang exhaust. Dun sa sala, walang exhaust. Pag sinara mo lahat, talagang kulob lang ang bahay. Okay? Tapos nag-uulan, kaya madaling masisira talaga ang bahay kapag walang nakatira. Kaya papaupahan na namin, okay? Thanks for watching and keep on dreaming, dreamers. Subscribe po kayo, please. Bye.